ito, yung papel na umiikot dyan sa Senado, hindi na raw kailangan ng ano pa mang pananaw o kaya ay opinyon mula sa panig ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ngayon dun sa impeachment case nitong si Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang iba pang mga kaganapan dyan sa Senado. May balita si Bombo J.C. Galvez. Walang papel si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ito'y dahil walang pinagkaiba ang Pangulo kay VP Sara kung saan maaari rin itong mapatalsik sa pwesto salig sa ating konstitusyon. Ayon kay Pimentel, hindi na mahalaga ang posisyon ni Pangulong Marcos sa pinapaikot na draft Senate resolution upang ibasura ang paglilitis laban sa Vice Presidente ng bansa. Nanindigan naman si Pimentel na malaking pagkakamali ang pagpapabasura sa impeachment case laban kay Duterte. Batayan niya sa saligang batas, inaatasan ng Senado na dapat forthwith o agad-agad isagawa ang paglilitis sa isang impeachable official. Walaan niyang kawalang Senado kundi magdaos ng impeachment trial laban kay VP Sara. Kaya naman naniniwala si Pimentel na maaring tumawid mula 19 Congress patungong 28 Congress ang impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo. Hindi necessary na i-involve pa ang presidente sa impeachment cases. So, wag na natin kunin yung posisyon niya doon sa draft. Ulitin ko, draft reso pa naman yun. Wala pang ang posisyon ng mga senador doon. So, wag na natin i-involve ang presidente ng Pilipinas kasi hindi talaga involved ang presidente sa impeachment process. Bakit? Tanong nyo, bakit kaya? Kasi ang posisyon kasi ng presidente ng Republika ng Pilipinas, impeachable din yan eh. Kaya nga, wala dapat papel ang presidente sa impeachment cases. Maging si Senator J.V. Ejercito, naniniwalang dapat matuloy ang impeachment trial. Binigyan din ng senador ng pagsang-ayon sa pagsasagawa ng paglilitis ay hindi paghahatol kung guilty o hindi ang Vice President kundi pagtupad sa kanilang mandato. Pagkakataon din anya ito kay VP Sara na idepensa ang sarili mula sa mga paratang. One thing is for sure, we are duty bound as I mentioned to go through it. No? So matutuloy yan. Hindi naman I don't think there's an attempt to derail or to stop. I'm in favor of pushing through with the impeachment because sabi ko nga duty bound kami. Hindi maibig sabihin for conviction na ako, di ba? And that will give the accused also the chance to clear his or her name. Diba? And narinig ko rin si BP Sara, gusto na nga niya para malinis mabigay niya ebidensya. So, ayun. So, it doesn't mean that kung pabor ka na matuloy yan, ay for conviction ka na or non-conviction. Gayunpaman, sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi dapat maging krisis ang impeachment ni VP Sara. Ayon sa kanya, pwedeng panagutin ng Vice Presidente na hindi nagdudulot ng matinding kaguluhan sa politika at sa bansa. Git pa nito, ibang impeachment ng Vice Presidente kumpara sa impeachment ng Pangulo. Anya, mas mabigat ang proseso ng pagtanggal sa Presidente dahil posibleng magdulot ito ng kaguluhan sa bansa. Na pag presidente ang pinag-uusapan, ang inaano kasi dyan is a single day more na masyadong yung high crimes or graft corruption, etc. yung tama sa ating bansa. So walang question na any impeachment meron pinag-uusapan na accountability. Pero iba yung pagka-presidente yung ini-impeach kasi every single day he or she stays na hindi natatanggal, damage to the country. So, no one will talk about it, pero I think nasa mind nung iba yan dito na yung Vice President kasi pwede mong kasuhan sa piskalya, pwede mong kasuhan sa ombudsman. So there are other ways to hold them accountable na walang politika. Dito kasi makikita nyo sa ngayon lang kung ilalive nyo, magko-comments dyan, meron neutral, yung parang sundin nyo lang yung batas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!